Hi guys! Welcome back to my channel. This is Cecile. I-share ko sa inyo guys yung mga simptomas na naranasan ko nung ako ay nagkaroon ng anxiety. Ito guys, naranasan ko siya simula nung una. Yung iba marami nung una ako nagkaroon ng unang episode, and then may pangalawa, pangatlo, may mga kasunod pa. Ito guys yung mga naramdaman ko at mga naging simptomas sa katawan ko. Una, ang pagkakaroon ko ng ringing in the ears. Nagkaroon ako ng mga tunog sa tenga na nung una kong naramdaman, natakot ako. And then pangalawa, yung impaired hearing, yung minsan meron kang naririnig dito, tapos yung isa minsan parang wala kang naririnig. Biglang yung tenga mo nag-iiba. Yung isa mamaya parang wala, yung isa may maririnig ka, yung sa kabila meron. May mga ganun akong naramdaman guys. And then, sunod doon yung blurry vision. Yung blurry vision, yung paningin ko, parang blurred siya. Yun medyo natatakot ako doon kasi may kasama na siyang pagkahilo pag nakakaranas ako ng ganun. And then, next is yung insomnia. Insomnia, naramdaman ko siya guys. Yung insomnia ko siguro nung time na una kong naramdaman ang anxiety ko. Pero yung mga nakaraan ng mga episode, okay naman na ako. Actually, combination ng insomnia yun guys, yung nananaginip ka ng paiba-iba, meron yung nakakatakot, and then bigla ka na lang magigising, hindi ka na makakatulog, ganon. And then next symptoms ay yung dry mouth. Nagkaroon ako ng dry mouth pagka inaatake ako ng anxiety. So may mga days na dry mouth ako. Isa yun sa mga simptomas sa katawan ko. And then next is yung pain in my jaw. So itong jaw ko, medyo ako guys, medyo masakit. Minsan dito may masakit, tapos dito sa kabila, may parang feeling ko nga minsan may sakit ako sa ngipin pero wala. Yun pala sa jaw. Tapos minsan parang masakit, hindi ko alam kung affected yun sa ears or something. Isa yun sa mga symptoms guys. And then feeling floating, parang nagflo-float ka. Pag naglalakad ka, parang lumulutang-lutang ka, ganon. Mga symptoms yun. And then, the next one, yung pampito guys, yung pressure in the ears. Yung may pressure. Minsan, yung tenga talaga guys, yung naramdaman ko sa tenga, may mga pressure yan. Pag minsan parang may tubig, tapos minsan pag nagkaroon na ako ng ganun, medyo sasakit na yung ulo ko, ganon. And then next is yung dizziness. Of course dizziness, yan yung mga top na symptoms na naranasan ko during anxiety. Kahit ngayon guys, pag una-atake ako ng anxiety, meron akong mga dizzy spells na tinatawag, may nahihilo-hilo, mamaya okay, mamaya nahihilo ulit. And then also, pag nahihilo ako, nagiging sensitive ako sa light, sa brightness, sa sunlight, sa too much bright ng ilaw. Yan, nagiging sensitive ako dyan. And then next is, pang 11 yung headache. Headache, yan, para kumbaga, laging merong headache. Pag inaatake ako ng symptoms, may headache. Minsan, pag bago ako magkaroon, pag inaatake ako ng anxiety, yan, number 1 yan. Headache, dizziness, yan, mga top 1 yan. And then sa headache guys, may mga iba-ibang klaseng headache eh. Minsan dito sumasakit, sa kabila lang, cluster headache, yung tinatawag nila. And then, yung iba, may naramdaman pa ako dati, tight headache, yung dito parang, alam mo yung parang nirabirais yung dito sa noo, hanggang doon na parang ang higpit, ganon. And then, kaya nga minsan guys, ayaw kong talian yung buhok ko kasi minsan feeling ko mararamdaman ko ulit yung headache pag tinalian ko yung buhok ko. So umiiwas ako sa mga ganong pakiramdam. And then next, of course, yung need for control. Ibig sabihin guys, yung need for control, takot ka. Ako naranasan ko yun guys. Takot ka na ako. Parang takot akong lumabas dati, takot akong pumunta sa mall kasi maraming tao. And then, nakokontrol yung mga gagawin mo. Ibig sabihin, parang takot ka na mamamalengke ka, takot kang mag-grocery, takot kang pumunta sa mall kasi maraming tao. Kasi parang baka mahilo ka. Yung mga ganon, takot kang
maglakad ng malayo, or kahit nung unang episode na anxiety ko, actually takot ako maglakad dati, lumabas ng bahay. And then yung mga sumunod na episode ko, parang nasanay na yung katawan ko, parang okay, sige, natatakot ako, okay lang, hindi naman, wala na akong mangyari sa akin. Yun yung thought ko that time. And then next is concentration problem. So, yung concentration problem, na parang mawawalan ka ng concentration, and then pagkatapos nun, parang wala ka ng concentration. Ngayon, mawawala ka na sa concentration mo. Wala na, parang bigla na lang mawawala, nagsasalita ka, tapos wala na yung concentration mo, parang okay, sana nga ba ako? Yung ganon. May mga episode ako guys, especially ng mga first episode ng anxiety ko, and then yung pangalawa, pangatlo. And then ito na guys, yung mga nito na, pag dumarating ako sa point na nawawalan na ako ng concentration, bumabalik ulit ako sa, okay, like, I have to go back, I have to, like, concentrate, kasi part lang yun ng anxiety. So, ang ginagawa ko guys, pag nawawala ako ng concentration, umi-stop ako. Stop and think. Ganun yung ginagawa ko. So, isa siya sa mga symptoms guys, yung mawawalan ka ng concentration sa mga gusto mong gawin, sa mga ginagawa mo, or sa even sa pag nakikipag-usap ka, nawawalan ka ng concentration. And then next, yung afraid of being alone. Yan guys, takot ako noon mag-isa. Especially nung una kong naramdaman ng anxiety, takot ako mag-isa. Ayoko yung matutulog ako mag-isa ko. Ayoko yung nag-iisa ako sa kwarto, kasi feeling ko mamamatay ako pagka wala akong kasama. Pag inatake ako, paano na ako? Yung mga tipong ganong feeling. So, takot akong mag-isa. Para kang bata na natatakot. Ganon. So, yun yung mga ibang mga simptomas sa akin guys na naranasan ko. And then, sumunod doon yung extreme health conscious. So anyways, yung sa tuwing may nararamdaman ka, ano ka na, yung chine-check mo lagi, yung tipong, okay, may naramdaman ako, ano kaya to? So gusto mong ipa-check ulit, yung i-check, gusto mong magpa-check up, gusto mong i-check yung katawan mo, gusto mong kunin mo yung vital signs mo, gusto mong kunin, kaya ako guys, sa totoo lang, meron ako dati, bumili ako ng mga pang blood pressure, pang pulse rate, temperature, lahat chine-check ko, inuulit-ulit ko yan guys. In one day siguro 10-15 times kung inuulit yan guys. Just to make it sure na wala akong lagnat, wala akong nararamdaman na anything ganon. And then next guys is yung new phobias. Sa ibig sabihin guys, nag-create yung mga may anxiety. Ako guys, nag-create ako ng panibagong phobias. Dati wala akong takot sa yung magda-drive or even mag-ride ng bike. Dati wala akong phobia sa ganon. Simula nung naranasan ko guys yung anxiety, nagkaroon na rin ako ng takot mag-bike. So, nung hindi pa ako nakaka-recover, hindi mo ako mapapabike kasi natakot ako. And then after a while, marami nang nangyari sa akin, maraming episode. And then I go back yung mga dati kong ginagawa. Medyo nawawala na yung mga takot ko. Pati yung papunta sa public dati, nung umuokay na ako. Takot ako dati, tapos hanggang later on, na-practice ko na okay lang, pumunta ako doon, maglalakad ako, bibili ako, hindi ako matutumba, so okay lang. Mga ganun na yung nasa isip ko. Pero before guys, sa mga first, second episode ng anxiety ko, na pinupunta ako sa hospital, takot na ako sa mga ganun, takot ako sa maglakad, takot ako maligo, mag-isa. So lahat yun, parang yung buhay ko na stop because of anxiety. And the next symptoms is yun nga, nagkaroon ako ng phobia. So, avoid public. Natakot ako sa pagmaraming tao. Natatakot ako kasi piling ko matutumba ako doon. Wala akong kasama. Lalo pag wala akong kasama, tapos nasa public ka, maraming tao. Di mo alam, bigla kang mahilo. Yung mga tipong ganon. And then next, yung burning sensation all over my body. Yung umiinit yung katawan ko. Minsan guys, umiinit. Parang yung, sa edad kasi namin, sa mga 40s, hot flashes, isa pa yun, di ba? Sa anxiety naman, is still burning sensation. Mamay parang mainit dito. Yung mamay sa kabila naman,
mamaya mainit dito. Tapos, iba-iba guys, yung init ng burning sensation na yun, iba-iba sa part ng katawan mo. Minsan likod lang, mga tipong ganon. And then next is yung chronic fatigue. If you are dealing with anxiety guys, for sure yung chronic fatigue mo, grabe. Parang kahit na nakapagpahinga ka or natulog ka ng 8 hours the next day, sobrang pagod ka, para kang tigang na napagod ka, wala kang ka-energy, ganon. Dumanas ako ng ganyan guys for months. Bed, kain, higa, ganon ako. Even yung pag ano ko ng cellphone dati, wala akong gana kasi nangihina ako. Ganon. So, yun naramdaman ko yun, naranasan ko yun guys, ng mahabang panahon. And then next is yung muscle twitching. Ayan guys, mula ulo hanggang paa. Muscle twitching. Ayan, yung parang gumagalaw-galaw yung mga muscle mo, nagtitwitch siya. Mga muscles mo ganyan. Pati dito mata. Minsan natatakot ako pag upper extremities yung nagma-muscle twitching sa akin kasi hindi mo alam, di ba? Diyan bigla na lang mararamdaman mo nagma-muscle twitching siyang ganyan. So yan, isa siya sa mga simptomas ng anxiety. And then next is yung restless. Ibig sabihin yung wala, parang pagod na pagod ka. It's the same thing with chronic fatigue. Restless ka, yung wala, yung katawan mo, pagod na pagod ka, wala kang ka-energy. And then next is electric shock. Ayan guys, naranasan ko yan. Promise, ilang beses kong naranasan yan. Para kang makukuryente bigla dito, tapos doon. Minsan guys, yung naranasan ko talaga nun, yung dito, sa part na close to my, sa heart natin. Yung parang kukuryentehin ka gano'n, no? Bigla. Ayun, medyo natatakot na ako pag mga gano'n. And then, doon na guys, minsan nagkakaroon na ako ng panic attack pag nararamdaman ko yun. Pero, nung una, marami guys, pag nararamdaman ko yun, di ko alam yung gagawin ko. Pero yung mga nito, kasi kumbaga familiar na ako sa mga symptoms niya na naranasan ko for very long time, for years. So parang nasanay na rin yung katawan ko. And then next is muscle sensation. Yun, yung muscle sensation. Marami siya guys. Minsan sumasakit yung mga muscles mo. Iba parang namamaga, ganon. Naranasan ko yan, likod, neck, balikat, pati dito yung upper shoulder. Diyan, grabe guys. Sa totoo lang, nagpa-therapy pa ako dati. It's very expensive to get yung physical therapy para lang dyan sa mga muscle tension. Ang dami guys. Anyways, next is yung numbness. Numbness is one of the worst na naramdaman ko. Yung tipong magnanam ka, akala mo ay mapaparalyze ka, ma-stroke ka. Numbness in my hands, numbness dito sa jaw, sa mukha, which is sign of heart attack and stroke, di ba? Natakot ako dyan. Nung una kong naranasan dyan guys, at sa mga sumunod pa, natakot talaga ako dyan. Yung panic ko talaga, bunggam-bungga talaga yung panic ko pag nararamdaman ko yung mga numbness. But nowadays, pag nagnanam ako, I try to relax and then inhale, exhale ako. So, next is yung excessive sweating. Yan guys, kasi ako guys, I'm very active sa Zumba. Nagda-dance ako, nagbo-ballroom, nagsusumba at the same time. And then I do my work at home as well. So, yung excessive sweating, medyo sa akin, medyo okay ako doon. Pero alam ko guys, pag yung excessive sweating ko na hindi naman ako nag-workout, tapos excessive sweating ko, alam ko na anxiety na naman ako. So, that is one of the common, scary but it's common symptoms ng anxiety. And then next is yung feeling being confined. Ayan guys, syempre sa kabalik-balik ko sa hospital, balik-balik check-up, balik-balik ma-confine, balik-balik sa doktor from Pangasinan, Zambales, and Pampanga, paulit-ulit na ganun. Nagkakaroon na ako ng, every time na may maramdaman ako, chine-check ko, and then feeling ko gusto kong magpa-confine. Gusto kong pumunta magpa-confine, check agad, doktor agad. Yung ganun yung feeling ko dati. Pero ngayon, since okay naman ako, nagpapa-annual test ako lagi. Minsan nga, nagsi 6 months ako kahit hindi ako inaano ng doktor, nire-recommend. Just to make it sure na wala akong
ibang nararamdaman. So, yun guys, one of the symptoms is yung feeling mo gusto mo nang magpa-confine yun. And the next is shortness of breath. Yes, naramdaman ko yun guys. Yung feeling mo yung hininga mo 50 na lang. Feeling mo maa-atake ka na. Feeling mo yung pagod ka. Yung parang paghinga mo, aabutin mo na. Kumbaga sa nagmamarathon ka or umaakyat ka sa bundok na yung paghinga mo talaga parang affected siya. Parang 50-50 na lang yung paghinga mo. Naranasan ko yan guys. Shortness of breath is crazy. It's worse too. One of the worst symptoms na naranasan ko bilang may anxiety. And then next is off balance. One of the top 3 na symptoms na naranasan ko from the first anxiety episode hanggang ngayon is yung off balance. I still have off balance, yung parang tutumba ka. Feeling mo, ano ka guys, yung parang nakainom ka, ganon. Feeling mo parang kang uminom ng nakashot ka ng tequila or something. Yung off balance ko guys, iba siya. Minsan numarating din siya sa bago ako magkaroon, pag sumakit yung ulo ko, may off balance ako ng konti, ganun. Pero way back guys, it's crazy. Madalas kong maramdaman yan guys. Minsan nga, feeling ko matutumba ako. Kaya ayaw kong pumunta sa ibang lugar noon, dati. Kasi yung off balance, medyo takot ako dyan pag naramdaman ko. And then next is yung frequent urination. Ayan guys. Dahil sa frequent urination ko guys, nag-check ako ng blood sugar. Because blood sugar, having a diabetes, for example, frequent urination din yun. Lagi kang umiihi. Yan, mga diabetic. That's the reason why nag-check ako ng blood sugar ko. Kasi dati, natatakot ako, bakit ihi ako ng ihi? Kasi baka may diabetic din ako or something. So, yun yung isa sa mga symptoms ng anxiety, yung frequent urination. Naramdaman ko yan guys, yung frequent urination for years, na parang ini-ignore ko lang siya, but I also have to check yung blood chem ko just to make it sure na wala akong blood sugar problem. Hindi tumataas yung blood sugar ko. So, yan guys yung some of my scary symptoms ng pagkakaroon ko ng anxiety. Ayan guys, sana nakatulong sa inyo guys yung mga nakakaranas ng anxiety ng mga kababayan natin. Sana nakapulot kayo ng aral or na-inform kayo sa ibang mga simptomas na naranasan ko mismo sa akin. In reality, from the beginning up until now, nandyan pa rin yung mga simptomas. Paiba-iba siya guys. Minsan, after 3 months, may mga anxiety akong nararamdaman. May mga simptomas pa rin siyang lumalabas. Anyways guys, this is a long video and I hope nakatulong ako sa inyo. And I'll see you guys again sa next video ko. Bye!